Ganito ka simple, mga titos and titas. So, kung kayo po ay newbie dito, marami pong paraan para kumita, mag-grow yung inyong capital, pero marami din pong paraan para mawala yung inyong capital. So, you have to be very careful. So, most of the time, whether in trading, in staking, or anything, ang cost why we lose our capital is because of greed. Sige na, isang ikot na lang, isang taya pa ulit sa futures, panalo na ako. Okay, isa na lang, bago ako matulog, isang talpak pa. Sige, ang laki ng kita ko dito sa staking na to, lalabas ko to, pero lilipat ko dito sa isa, mas malaki to eh. It's because of greed. So, if you can moderate that greed, most likely, pwede kang makasurvive. So ako, I'm not a fan dun sa mga farming, yung mga staking, no? Pinaka-save ko na stake sa exchange. Dati na-try ko yung mga staking, yung lilipat mo, lalagay mo sa wallet mo, i-connect mo, etc. But I think it's not for me. Ganun kasimple lang, no? Nung nakita ko, sabi ko, for example, no, meron kang coin, tapos papastake niya sa'yo, you're gonna earn, let's say, 30%, 40%, 50%. So sabi ko, masyado ng risk itong crypto. Pag in-stake ko pa to, mas lalo tataas yung risk. So I'd better hold it and wait for it. Dun lang ako sa price appreciation, okay na ako doon. Kasi hindi ko kayang aralin lahat. So, kailangan po, kung kayo ay newbie dito, tingnan nyo kung saan ba, anong avenue ba kayo, ano yung gusto nyong i-pursue para kumita kayo dito sa crypto. Will it be trading? Will it be investing for the long term? Will it be staking? Will it be yield farming? Degen? Airdrop? Ang dami po eh. Pili kayo ng isa or dalawa and aralin yung mabuti. Maging expert kayo dun sa isa or dalawa na pinili ninyo. Follow for more Tito Moves!